Latest naman tayo sa Kamara kung saan sa ikalawang pagkakataon ay inimpeach si Vice President Sara Duterte. May update pa sa bilang ng mga boto ng pumabor. At mula roon, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, bumoto ang Kamara ngayong hapon para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sobra sa kailangang 1/3 ng lahat ng kongresista ang nakuhang boto. With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Majority Leader, Mr. Speaker. Mas marami sa kailangang 106 na kongresista ang bumoto pabor sa Committee Report ng House Committee on Justice, pati na sa resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. This is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law. Sabi naman ng isang nag-no. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she is the first one to reveal the massive flood control corruption. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. Sa kanyang sponsorship speech, nilinaw ni Chair Luistro kung ano lang ang isyong pagbobotohan nila. Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Kasama sa mga ebidensyang binanggit ni Luistro ang certification mula sa Philippine Statistics Authority na walang birth, death at marriage certificates ang ilang tumanggap ng confidential funds, notices of disallowance ng Commission on Audit, at transaction reports galing sa Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Paalala ni Luistro, pera ito ng taong bayan. Kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. Idiniin pa ni Luistro na maraming kailangang ipaliwanag ang bise. May mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. Isa-isang tinawag ang mga kongresista at inilista ang kanilang mga boto. At sa huli nga ay nanaig ang mga pabor sa pag-impeach kay Duterte. Oo, dahil ang mga ebidensyang iniharap ay nararapat masuri sa isang ganap na paglilitis. Oo, dahil walang sino man, gaano man kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas. Nakita natin lahat ang smoking guns, ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara sa kanyang salin. Ang halos kalahating bilyong piso na confidential funds na winaldas niya at marami pang iba. I could go on and on, Mr. Speaker. Ngayon, panahon na panagutin ang nagkasala. To Vice President Sara, see you in the impeachment court.
Vicky, sa updated na bilang ng mga boto sa plenaryo kanina, 257 ang nag-yes, 25 ang nag-no at 9 ang nag-abstain. Ito na nga yung ikalawang pagkakataong in-impeach ng Kamara si VP Duterte at tulad noong 19th Congress, inendorso ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa bise sa Senado na uupong impeachment court. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.